Hello everyone! Welcome again to my vlog. Ang gagawin natin ngayon is papalitan natin to into this. So, ito kasing small rig na case na to. Inintroduce lang to ng isang sa mga kaibigan kong photographer na natuwa naman ako kaya bumili ako ng isa muna. More or less din natin magamit to. Okay naman to. Problema, hindi siya safe dito. Tingnan mo, ano na siya. Meron kasing skin yan eh. Unbox na natin tong ating case. Buksan ha. I think ito yung mga tools natin na gagamitin natin for this one. Tingnan natin what's inside the box. Instruction manual. So ito yung tools niya na gagamitin mo. Alright. So we have this. Metal siya. Okay. Ilalagay mo siya dito on top. Kung wala yan, sayang yan. Tapos meron siyang ito. Ito naman siya. Ito yung dito. Ganyan. Yep. Yan siya. So para malagay mo yun siya dyan, you need to remove this and this. Yes. Using this. There you go. I think I have to remove this one na. Ano lang naman to, sticker lang naman to mga parts eh. Kaya ako lagyan ng stickers yan kasi para ma-protectionan. Kasi nagbo-bloated yan eh pag tumagal. See? So we have to remove another screws. This one. Yung ginamit ko yung isa sa event, mga parts, pansin ko sa kanya, medyo mahirap siyang mag-dial ng knobs. This one, ito yung disadvantage niya. Kasi tinan mo, diba? Parang hirap niya i-dial yung knobs. Then this one also. So, inisip ko na lang na I think kaya naman siya. Need mo lang sanayin sarili mo. Yan. Yan nyo. Diyan siya properly fit. So mo siya ilalagay on top of this. There you go. Alright. So I have to change my screwdriver. Kasi medyo mahirap siya. Mahirap gamitin to. So pumalit na ako na medyo magnetic. Para at least hindi tayo mawalan ng screw. Kailangan pala siyang ilagay dito ng maayos. Tsaka ito ilalagay. Mas maganda talaga pag may magnetic para hindi siya mawala. Okay. Para in order na properly fit yung ilalagay yung case, kailangan nyo talagang tanggalin to separately. Sa isa nyo siya talagang ilalagay. Tsaka mo ilagay ito. Diba? So, madali na lang naman yun. Once nandyan na siya, lagay mo na yung mga malalaking screw
Sa ilalim yan. Secure mo na silang lahat para secured na siya. Ayan. 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 Ayan siya. Kaya kailangan mo siyang tanggalin. Kasi imagine mo kung wala siyang ganito, yung support. Ayan siya. Tama mo? Gumagalaw yan. Di ba? Gumagalaw yan. So, useless pag wala siyang support. Yan lang siya. Yung isa, nabili ko, yung first, ano ko, ito. Nabili ko siya sa Shopee. Mas mahal sa Shopee. Umabot ng 3,000 plus including shipping. Samantalang sa Lazada, 2,600 lang including shipping. So, mas advantage sa Lazada. Ayan. See? There you go. There you go, you go. Again, ang disadvantage nito mga parts, kung bibili kayo nito, is this one. Kailangan nyo nang sanayin sarili nyo, yung kamay nyo, paano mag-operate. And so far, functional naman lahat ng buttons niyan. Ayan. Parang metal to dito, metal ng konti. Parang aluminum metal yata ang dating nito. Tingnan mo. Parang ganun. Parang die-cast na metal. Tapos ito rubber. Tapos ito para siyang metal ng metal. Yun lang mga parts. Ano sa tingin nyo? Small rig yan. Diba? Mukhang pang mayaman. So, nabili ko yung isa sa Shopee. Umabot siya ng 2,600 pero umabot siya ng 3,000 plus. 3,000 something. Ito sa Lazada, 2,300 plus shipping fee, umabot siya ng 2,600. So, mas mura sa Lazada. Ayan. Ganda. Yeah. Alright. Thank you so much for listening, guys. Hope you enjoy this review. Review ba to? Thank you so much. Bye for now.